Anya. May aayusin lang ako. Mag-a-apply ako ng trabaho. Eh, wag na. Dito ka na lang. Kami na lang ni Daddy. Ano kayo naman ni Daddy? Mag-iingat kayo, ha. Baka pagdating na rito, maasin ka na. Mami, ingat ka rin. Sige na, bye-bye. Halo mga mamis, gumayak na nga ako agad dahil alas 9 na nga ng umaga nito. Paano ba naman kasi 10 nga talaga ako aalis, kaya naman ito napaaga na nga talaga ako ng gaya. Bali, tapos na nga din pala yung gawain ko dito, tapos ito aalis na nga ako. May mga kailangan nga lang talaga akong daling papel dito. So bali, ito pala yung outfit ko. Siguro naman kapag nag-apply ako ng trabaho, maha-hire nga tayo kaagad. Wala pa nga talaga akong kain-kain ito at nagdala nga talaga ako dito na mga ilang pirasong candy at yung wallet ko dinala ko na din. Ko, akala mo naman may laman para lang may wallet talaga, juice ko po. Nagpabango na nga din ako dito kahit naligo naman ako. Tapos ginaya ko na nga din pala dito yung jersey pati na rin yung short, boxer at socks ni Kai. Dahil mamayang hapon nga may training siya at yung daddy na nga lang niya yung maghahatid sa kanya. Kaya ko na rin pala dito yung pantulog niya para nga mamaya yung sa amin na lang ng daddy ni Kai. Habang nagsasapatos naman ako dito, bigla na nga lang sa akin lumapit si Kai. Bakit daw ba nakaganito akong suot, saan daw ba ako pupunta? Sabi ko nga sa kanya na mag-a-apply ako ng trabaho. Ayaw niya nga at dito na nga lang daw ako sa bahay. Na nga lang daw ng daddy niya ang alagaan ko, juice ko po. Bali, hindi rin pala kasi talaga ako nakapagpaalam kay Kyle. Ngayon lang talaga, biglaan lang din kasi talaga. Natanong pa nga dyan ni Kyle kung saan daw ba mismo ako pupunta. Kasama nga pero ang iniisip niya may training daw siya. Sabi ko naman sa kanya, hindi rin siya pwedeng sumama. Dahil mag-a-apply nga rin ka ako kasi ako talaga ng trabaho at bawal nga yung bata doon. Ay pinapaproject nga din talaga si Kyle sa daddy niya, juice ko po. Papagawa nga ng Zumba na saranggola, juice ko po. Tanliit nga din, hinahabol ako at gustong-gusto din talagang sumama. Sabi ko nga, hindi pwede. Pag na-apply ka po ng trabaho, restaurant ka. Bakit? Para pag-uwi mo dito, pagkain. Tsaka palagi kang free. Grabe, takaw niya. Mo ako, ha? Manipis yung dulo eh. Saglit lang ako. Bakit ka Kusama. Saglit lang ako. Nakakatuwa nga talaga tong si Stanley. Paano ba naman kasi binabantayan niya nga ako dito? Wala pa nga talaga akong kain, kahit tinapay. Kaya naman ito, nagtubig na nga muna ako bago nga ako ihatid ng daddy ni Kyle. Bali, tinawag ko nga si Kyle dahil magpapaalam nga ako sa kanya. Miss niya nga ako dito at mag-iingat nga daw ako. Hindi ko naman daw hindi gawin to, pero ang sabi ko sa kanya, sobrang gastos talaga niya kaya hindi pwedeng hindi gagawin. Juice ko po. Bali, ito, hinatid na nga ako ng daddy ni Kyle sa may Oriente. Umawid nga siya tapos pumunta siya doon sa may tindahan. Paano ba naman kasi may pinapabili nga si Kyle sa kanya. Maya nga lang din, dumating na nga dito si Ate Noemi dahil sasamahan niya nga talaga ako. Tapos, pumunta nga ulit dito yung daddy ni Kyle dahil hindi pa nga niya nakita si Ate Noemi dito dahil ayaw niya nga akong iwan na mag-isa dito. Tapos, binilan niya nga pala ako dito ng napakadami talagang candy. Niya din kasi talaga na mahihiluhin talaga ako. Kaya naman ito, puro candies nga talaga yung binili niya, juice ko po. Malis na nga din yung daddy ni Kyle dito at mag-ingat nga daw kami. Nakauwi nga lang talaga ni Ate Noemi ngayong alas 8 ng umaga dahil naka-duty nga siya kagabi. Antok nga yan, tapos wala pa talagang kain. Bali, inasikaso nga lang talaga niya yung mga anak niya. Pinagluto niya, pinaliguan din niya. Tapos nagpaalam nga siya. Sabi nga daw ni Ella sa kanya, kakauwi nga lang niya, aalis na naman siya, juice ko po. Ang tagal nga talaga naming nakatayo sa bus, tapos pagbaba namin, nag-tricycle na nga kami. Ano ba naman kasi, medyo malayo pa nga dito yung pupuntahan namin. Pagpunta namin dito, pumila kami, tapos kumuha nga kami ng 4. At Noemi na nga talaga yung pinasulat ko dahil maganda talaga siya magsulat. Sulat ko kasi parang kinalahig talaga ng manok, juice ko po. Bali, pumila nga lang ulit kami tapos marami pang requirements na kailangan na hindi ko dala. Kaya naman umalis na nga kami ni Ate Noemi. Babalik na nga lang kami sa susunod. Kapag nakumpleto na nga yung mga kinuha kong requirements. Tapos nagkayayaan nga kami ditong mag-samji. Tapat pala ng SM to, nako sobrang sarap talaga dito. As in, dito rin kasi talaga kami nag-samji nung birthday ni Kyle nung nakaraang taon. Kasi favorite din kasi talaga ni Kyle to. Ang tagal na nga din talaga kasi naming hindi nagkita ni Ate Noemi simula nga nung nagbakasyon sila Kyle, Ella at Iya. Kahit hindi naman kalayuan yung mga bahay namin, ako hindi kami nagkikita talaga. Naman ngayon nagkaroon din ng time kaya naman ito nag-date na nga muna din kami. Send na nga din pala ako kay Kyle ng picture. Nako, kung alam nyo lang, nilike nga lang talaga ako ni Kyle dahil hindi din namin in-expect na
makakakain kami dito. Kasi ang plano talaga namin, uuwi din kami kaagad. Uta na rin kasi kami ng tanghalian dito. Kaya naman napakain na nga talaga kami dito. Awag na nga rin sa akin ang tawag dyan si Kyle, pati na rin yung daddy niya. At ano nga kung nasaan na ako, Diyos ko po. Diyos ko, sa sobrang gutom nga talaga namin, muntikan pa nga naming makalimutan na humingi ng lettuce. Buti na nga lang talaga, biglang lumabas sa bibig ni Ate Noemi kung nasan yung lettuce. Diyos ko po. Grabe, tignan nyo naman, napapasayaw-sayaw pa nga talaga ako dyan kapag sumusubo nga ako dito ng pork. Tawang-tawa nga sa akin si Ate Noemi, tapos yung nasa paligid, paano ba naman kasi nakatingin pala sa amin? Diyos ko po. Kahit si Ate Noemi, pero yung akin kasi medyo OA na talaga dahil sobrang sarap nga talaga. Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga nga lang kami saglit. Tapos, nagyaya nga si Ate Noemi dito sa Uniqlo. Ako, patingin-tingin lang dito, paano ba naman kasi ang pricey talaga dito. Alam nyo naman, TikTok is life ako. Diyos ko po. Ang iniintay ko nga dito si Ate Noemi, sumalampak na nga muna ako, paano ba naman kasi nagsusukat pa nga siya at nangangawit na ako. Hindi rin siya nakabili sa sarili niya dahil talagang nagsukat lang yan. Diyos ko po. Masyado din kasing mahaba yung sinukat niya, kaya naman pumunta naman kami dito sa may second floor. Bibili niya nga daw dito sila Ella. Kanina pa talaga paikot-ikot yan, tapos wala namang nabibili. Tapos nakaupo nga lang ako dito, maya-maya tinawag na niya ako at magbabayad na nga siya dito sa cashier. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.